yay, yay, yay. Okay. Wato na to kung sa Ayun. Oh. Uy, kapunas nga. Absolut. sige, yung sabay ato. Mayor, magandang hapon po, Mayor. At kasama natin ang mga supporters si Tatay Digong sa hapong ito. So, kumusta po si PRRD? Ano po ang mensahe niya sa pambayan? Sabi niya na sinabihan ko man kasi na marami naghahintay sa kanya everyday dito. Masaya siya. Sabi niya, pag makalabas siya, we will personally thank you. Once he gets out. Thank you for your enduring trust and confidence in him. Yes. That was his specific words. So, he's happy. He's optimistic kasi nakikita niya. Kasi nga, nakakwento namin, since nung illegal arrest niya until now, marami sa inyo talaga, lalo na rin mga OFW, na kung kahit nasa iba-ibang lugar, all over Europe and some New Zealand. Yeah, New Zealand, no? Sweden. All over the world, Mayor. So marami sa atin na hindi from Netherlands, Yeah. but Sweden. from really far away. England. So England, And New York, Sweden. Germany. ako Davao. So aware siya na ganon yung sitwasyon. So I think he's happy. No, you know, kasi nasa loob siya eh. You know, that takes away a lot of strength from you. But knowing that you are here, yun, I think may bibit-bitin siya sa tulog niya na alam niya may nagmamahal sa kanya at lagi nagsusuporta. So malaking bagay, kahit sa amin din, kami pamilya kami, tatay namin dyan, yung husband niya. Kita nyo kikilig, di ba? Sir, kung makapasok lang sana kami, sir. Marami sanang kasama si tatay matulog sa loob. Kung pwede lang kami pumasok. Ako na lang pumalit ako, sir. But anyway, okay naman. Masaya kami. You know, as a family, masaya kami na nandyan kayo because hindi naman tayo magkadugo. Nobody ever told you to do this. No. I know that you're doing this because gusto nyo lang and you really believe in him. Yes. Yes. So, maraming salamat sa inyo. Wala akong masabi. Siguro kung walang ganitong klaseng suporta from the Filipinos, ayaw ko na rin. You know, ang hirap eh. Ang hirap ng sitwasyon. We are against an entire administration. Yeah. So hindi, pag wala kayo, baka bukas nga wala na ako, di ba? Hindi natin alam eh. But I know that my father and especially my sister also ngayon na nandyan pa is protected by the people. Yes! Yes. That's why 23 paid senador. Okay na ko. Wala na. Magbantay sa Dami na lang. Davao na lang, Davao na lang. Wala na papasok sa trabaho. Magkataas imuhang posisyon, magkadako imong problema. Kadagan na po ng utang ng kason eh. Dirira ko sa ganang ko, Davao ra ko. Ay ko ninyo ginapte. Sir, Samaan na lang gabi. may pag-uusap po ba kung ano yung mga priority programs ng projects ni PRD as Mayor of Davao City? Wala man, kay nangumusta na siya sa Davao. So, tinanong niya kung ano status. Sabi ko, okay naman yung turnout ng election shows that they still believe in him. So, siya yung tumatakbo na mayor. So, tambak talaga yung kalaban in spite of na ang dami nilang pera na ginamit.
yung tinayuan nila yung resources ng DSWD and they claim it as their own resources as indirect vote buying, but still, you know, the Davaoenos believed in him. Ibig sabihin yan, and you cannot really topple down kung ano yung nagawa ng isang tao and trust na nag-gain niya sa mga Davaoenos. So, luckily, ako, si Duterte din, anak niya, kasama ako doon, kadamay lang ako, kumbaga, so nakuha ko rin yung boto, mostly na nakuha niya. So, yun, I'm so thankful for what's happened in the elections in Davao. Wala ba kayong napag-usapan, Mayor, kung kailan po yung panunumpa? Yeah. Wala pa naman kasi wala, nangumusta lang ako yun, inuna ko yung health niya o how he's feeling. So Mayor, mambot, wala ko nang tao, hindi ako nagtanong. Mayor, Next time bukas pangutanong ako. here I have a question. What did you feel when you first saw your father? Honestly, mixed ang emotions ko kasi tatay mo yan eh. He's 80 years old. Sabi niya nga 84 siya. So it must have felt 4 years na siguro sa kanya doon na nasa loob siya. Right? Lang, diba? So we try to insist na 80. Kasi sinasabi niya 84 daw siya. But it's only been what? A couple of months. 83 days. Yeah. So yun. Well, I think at that age, siguro at he's been a very popular former president ever since he came down. Yung wala namang nakakuha ng ganung trust rating even sa buong mundo. So Wala. Tatay Digong lang. yung hindi ko, I really think he doesn't deserve this. Hindi naman talaga perfecto lahat ng administrasyon, lahat ng mga dumaan na presidente, pero why would you do this to a person that clearly na pinakita niya sa mga tao on how you love your country? So, you know, during his term, like I said, di naman siya perfecto, but he always emphasizes the love for country. And yet you do this to him. Diba? So yun ang naramdaman ko na it's really so unfair that they did this to him. A lot of people, sir, wanted to know if the former president is active, naglalakad ba siya, or may activities ba siyang ginagawa, because a lot also are afraid that with his age, it's quite difficult. Tama naman yung iniisip natin na ganun kasi nga matanda na siya. But siguro, I think on some days he's okay, on some days maybe not. Ganun naman ang tao, wala naman talaga consistent dito sa pagdating sa kasiyahan at sa kalungkutan, di ba? So, he's like anybody else. He's just an ordinary person at the end of the day. So, you know, whatever, kung ano man yung mafe-feel ng mga tao na nakakulong, then he goes through with it. But he's a strong guy. He's yeah. So, there's a lot of reason for us to be optimistic about that. Yeah, on this inside. So, you know, like, yan, kasi kami, mga pamilya, nakikita ninyo naman na pumapasok kami. So, pag nakikita namin kayo, you know, that love that you have for him, yung energy nyo dito na hindi nawawala, it goes inside. It goes inside. Kasi kinagkwento namin sa kanya lahat. Thank you, Mayor. Mayor, additional lang po. Sir, may knowledge na po ba si PRD patungkol kay Tory as the new PNP chief? Ano po yung reaction niya dito? Wala man. Wala man. Sinabihan namin, pero akala ko nga ano siya, pero wala man talaga yung gago na yan. Wala rin talaga. Maganda yung reaction ni VP. Kasi I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But you know, like technically, if you talk about the case or you know, like we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that.
3 ranks yung ano, Skip. yung inakyatan niya. Yeah, in a very short Tatlo, time. yeah. Oh, tinalunan niya 3 ranks. Yeah. And na ngayon sinasabi ni Marvel na it was based on merit. Come on, di ba? Okay, if it was based on merit, ganito sana yon. Sana legal lahat na nangyari. But since yung tao na yan nag-operate, I don't know, he's not a criminal yet kasi hindi pa man sa sa korte, but he behaved like a criminal. So, bigay nyo na yan sa kanya, PNP na, tangin na siya. Okay lang, Mayor. No one is impressed. Yes, thank you, Mayor. Mayor, okay lang ba may additional? Ay, sorry mga akin, nabalikas ko. Pero kumama. Mayor, sabi ni Pangulong Marcos, gusto raw niya ng pagkakasundo sa inyong pamilya kahit wala namang pahayag mula sa inyong panig. Pero iginiit niyang dapat walang kondisyon ang reconciliation. Kahit nanawagan ang tambayan na dapat ang pera-pera, ano po ang reaction mo rin? So, sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Kita mo, tingnan nyo ha, gusto niya reconciliation. Hanggang ng 20 niya nga bugas, ang tutkaroon. Na, panos na. Mayor, Wala din na he's a liar. He lies so much. Puro kasinungalingan yung tao na yan. And ang style kasi ng administrasyon na yan, press release, sa reconciliation. Ganito yon. Listen to me. Itong nangyari, 'di ba, pagkatapos ng eleksyon. So naratol sila, sa Binisaya pa. Parang shaken sila with the results kasi nung pagsabi niya 12-0 papasok sila. Then ang nangyari, wala, watak-watak. And we do not even know kung saan kinuha ni Bam at saka ni Kiko Pangilinan yung boto nila. Yes. Huwag na natin pag-usapan yan because pero, di ba, yung resulta ng election, you have the administration, madumi na nga kayo maglaro, tapos ganun pa yung result na nakuha nyo. So, may mass resignation ngayon nangyari. Now, I have this theory. Itong mass resignation, sino man yung na umalis talaga dito? Isa Soljan Guevara, di ba? Yeah. I think that was only a smokescreen to tanggalin si Soljan Guevara kasi they do not want to admit na hindi nila masagot yung mga tanong sa kanila. And I do not know kung ano ang gagawin nitong bagong Solicitor General of the administration. So, yan, puro PR, puro positioning, puro angling sa media, and puro propaganda. That's all that you will get from this administration. It's been 3 years and it's been like that. So do not expect that things will get better dahil sa sinabi niya may reconciliation and he's trying to man up and no. Like what PRD said, and it clearly shows ngayon midterm na ito that he is weak. And nakita natin yan ngayon sa midterm elections na talagang mahina sa mayabang pa magsabi ng 12-0, 12-0. Talo mga kandidato niya. Mayor, hindi pinansin ni Pangulong Marcos ang malaking bagsak ng kanyang trust rating. Ang sabi niya, marami naman daw ibang survey inputs sa Pulse Asia. Ano po ang masasabi niyo rito? Yung Pulse Asia is 25%? Yes. 35? 25. 35? Well, let me tell you, I've seen the other surveys. He gets 15, 20 at most, 25 at most. So yung sinasabi niya ibang survey, baka hindi niya na binanggit kasi mas bababa pa siya doon. Mayor, yung pagpasok nyo kay Tatay Digong, ano yung balita sa Pilipinas na binalita niyo sa kanya? Anong reaksyon niya? Meron ba kayong balita na Masaya, sa kanya? masaya. May mga balita like yung appointment ni Torre, may mga ganun. Wala man, hindi pasado sa ano kay Torre talaga. Hindi sa concern, wala siyang concern kay Torre. Kahit na Torre talaga irrelevant naman talaga yung tao na yan. Aso lang talaga. Iro ba? Iro. O muna, pag utusan mo, gagawin niya in exchange for, of course, you know, everything is negotiated in this administration. It's a very, very clear. Nabanggit niyo ba ho yung pag-postpone nung simula ng impeachment kay VP Sara at anong reaksyon Hindi, niya? wala. Hindi rin. Mostly, pinag-usapan namin Davao man, tapos pamilya, ganun. So nag-mensahe po ba siya na
gustong-gusto niya na sana makabalik ng Davao. Ano po yung, pinaka na-touch ka during the conversation kanina? Wala man. I mean, diba, kasi nung una ko lang nakita because, physically, medyo nag-iba yung pumayat siya eh. Kasi walang tuyo. Bulat. Walang tuyo. May bulat niya. Ano mo, ano ba? We're Filipinos eh. We want Filipino food. So, pumayat. So, yun, medyo naapektuhan ako. But other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So I know, sooner or later is going out. He has to go out. Wala man silang, tama may sinabi. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal yun. Everybody saw it. Not only the Philippines, but the entire world saw it. There's evidence. Meron ba siyang message sa government na napag-usapan? Wala siyang mensahe. Wala man. Sa inyo naman, yung personal nyo naman pananaw, anong tingin nyo nung reaction nyo nung nakita nyo talaga si Amy Marcos naririto? Ako? Wala naman kay Amy, pero ayoko na sa mga Marcos talaga. But Amy, it's politics ba? But I can be casual with her. I can treat her as a friend, but let's not talk about politics kasi hindi tayo magkasama dyan. Pero Mayor, gusto ko lang i-clarify kasi minsan may mga lumalabas, syempre hindi ko alam, controls niya o whoever, na parang ang pagdating dito ni Amy Marcos, parang pinapalabas nila, parang siya yung bringer of hope for PRRD to go home. I just want to correct that in your own perspective. Meron ba siyang power to bring PRRD hope? Kasi yun yung mga lumalabas sa mga trolls Hindi. Kasi nakauwi na ba si Madam? Nakauwi na. Hindi totoo kasi wala man niya nabil. Halina! Pero hindi sa ginaano ko siya, inaasar ko sa oras. Pero kasi kung ganun yung ginapag-usapan. Hindi, mas maganda po kasi yung klaro dahil kami dito nakikita namin yung effort ng family. Yeah, but you're doing your best. Whatever it is, kung nandito si Madam Amy, okay na yun. That's enough na she's supporting. Wala naman akong problema sa ganun. Iba yung politics, iba rin tong alam nyo kasi, ang ginagawa talaga ng administration ngayon, they're trying to divide us. So, that's how you conquer, a people. Divide and conquer, divide. Kasi pag nagkagulo kayo, may mapupulot sila, makakawakan nila with the use of resources, money, whatever, intimidation. Alam mo, kaya nagkakagulo tayo. So we have to remember na lahat tayo Pilipino. Mapa-Ilocano ka ba, Dabawenyo ka, Bulanon ba ka, unsa ba ka, Banyakis ka. ay, babe, no. Pilipino tantanan. At the end of the day, we have to help each other. That's true. Correct. Alam mo, napakaganda ng sinabi mo, no, Mayor, kasi ako bilang isang observer, minsan nalulungkot kapag nakikita mong may division. So once and for all, nandito si Mayor, at least pinapakita niya sa atin na dapat hindi tayo nag-aaway-away. Kasi ang bottom line, we're here because of Pangulong Duterte. Di ba dahil kinidnap siya? So napakaganda ng mensahe na dapat tayo sumusuporta kay PRRD talaga. Hindi tayo nagkakagulo. Kasi yun ang gusto ng mga Filipino. Ngayon, sinabi ni Pangulong Marcos na watch me sustain ang 20 pesos na kada kilong bigas. Naniwala ko na things are easier said than done. So kung gawin niya yan, mabuti. Okay, sige. Ano ngayon? Will that change what you have done to this country in the past 3 years? 20 pesos mo na bigas because if you really sincere kung ano yung gusto mo, ginawa mo na yan day 1 pa. Ganun lang yun. Bakit? May utang pa tayo ng loob sa kanya pag nagawa niya yan? Wala. Utangin na. Kalimutan na. Utang ginimes. Sorry ma. Mali ka sa mga mama ba? Pero sa kabila ng panawagang magbitiw siya sa pwesto, sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya magre-resign. Ang sabi niya, bakit ko gagawin yon? Hindi ko tinatakbuhan ng problema. Ano po ang meron?
dito sa magre-resign kasi hindi niya tinatakbuhan ng problema. Yun na. Tama. Siya problema siya. I think, hindi, wala man talagang mag-resign dyan. It's not man enough to do it anyway. He's not that kind of person. He cannot even own up to his mistakes. He cannot admit that this country is, like divided. It's Mayor, we talk about message ruins right now. ni Pangulo Duterte. Ikaw naman, ano yung ni-reassure mo sa kanya? Ano yung naikwento mo sa kanya? Yun na, nandito kayo lahat. Ang sabi niya? Sinabi na siya. Tulad nung sa birthday ni Sarah, sinabi namin, sino man doon. Tama na. Lahat ako. Lakad pa. From GMA, sir, from GMA, one question. Ano po ang masasabi ninyo sa mga balita tungkol sa impeachment case na kinakaharap ng inyong kapatid na si Vice President Sara Duterte? Wala. Sana lang pasagutin nyo. Nasagot niya na yan. Gusto niya ng lahat. Kasi, Yeah. halata naman yung talaga ngayon. Makita nyo lang, yung politika ng Pilipinas, ginapag-initan talaga kami ng administration ngayon. So, tingnan natin kung Diyos na magsasagot niyan. Mayor, panghuli na lang, saan ka kumukuha ng strength para labanan itong mga paggigipit sa ating lahat, sa ating mga Pilipino? Sa totoo lang, may tiwala talaga ako sa Pilipino na kaya pa natin na pagandahin yung bansa natin. Kasi high moral man yung mga supporters natin, yung mga DDS, yung mga naniniwala kay PRD nung pagbaba niya. That's why you gotta really kahit trust approval rating, trust rating. So, tingin ko, ang mga Pilipino gusto rin, especially yung mga OFW, because yung point of comparison nila, yung mga lugar na tinitirhan nila, so nakikita nila on how governance should be and how a government should treat his people. Its people, di ba? Yeah. So I think, yan. Yan. Sa tao kayo kumukuha ng lakas. Yes. We love that. Last na lang po. Thank you. How can I use my talent also in the Philippines? Because I'm working here 18 years and still we are using my talent for Ano dapat? people over here. Oh. Serve my own country. That's true. That's true. Yap. Diba? Last, Tama. Tama. Laban ng lagi. Because wala man. If you stop now, wala na mangyayari talaga. Yung problema lang din na lang talaga ng Pilipinas, yung mga traditional practices talaga ng mga politicians. Pero that's another topic. And I don't know, kasi marami na namang magagalit sa akin pag magsalita talaga ako na. Bukas na uli. last na lang po. Last question. Pwede po bang malaman ang inyong saloobin sa mga usaping nagsasabing pansamantalang hindi mo na pwedeng manungkulan ang inyong ama habang nasa Hague at kayo raw muna ang maaring tumayong pansamantalang pinuno? Problema nila yan? Problema sa totoo lang, I don't really care what the administration will do because they're really doing extraordinary things. Kahit anong binamagic nila, maraming exhibition, may tao dyan na nakakulong dahil technically it was a kidnapping, so wala talaga kong expectation sa administration na ito. Thank you, Mayor. Mayor, hindi ko alam kung natanong na, pero yung pagsusumpa po ni Tatay Digong, na meron na pong arrangement para panunumpa. Wala pa. Wala pa. So we'll work on it. I still want him to manumpa because the people voted for him. The Davaoenos want him to be the mayor of Davao City. Yun ang In connection sa tanong niya, excited na ba siya ulit maging mayor? I suppose. Yeah. Yan man talaga yung gusto niya buong buhay niya. Maglingkod. Even more than being the president. Yeah. Yeah, he wants to be the mayor of Davao City. Alright. Thank you Thank so you, much. Mayor. Okay lang ba po? Picture na. Salamat kay sa inyong tanan katong mga kuan.
Okay lang, magtagalog ko. Maraming salamat sa inyong lahat sumusuporta sa tatay ko. It means a lot to the family. Like I always say, kung wala kayo, wala na rin kami dito ngayon because mahirap talaga yung sitwasyon. It's been very unfair from the beginning, but we're still here because of the support that you're showing us. Laban lang po, laban lang. So thank you. We will continue fighting for you also. Thank you, Mayor. Okay lang, photo ops, Mayor. Mayor. Ano, papipilahin natin sila, Mayor? Okay lang? Bigyan niya. Okay lang kung pipila sila, Mayor? Okay, pila. Line. Sali ba sa picture? Kaya nga eh. Sali ba kami sa picture? O, doon daw ang pila. Pila na. Pila. Sabi ko sa'yo eh. Doon kayo pila, dito labas. Doon. Kita mo lang pila. Isang linya lang. Doon kayo magpila. Oh, sige, sir. Nahiya sila eh. Ay, hindi mo magpuli maghiya. Nahiya sa amin. Hanapin lang. Sir King. Shout out! Shout out. Mabuhay ka, Sir King. Sir, good afternoon. Jeff, ito, busy. Busy ka? Oo. Mayor, nakilala na kayo na Alvin? Nakilala na kayo kanina? Oo. Ito lang. Noon pa, nung Doon pa. nung birthday. Nakita na kayo dito? Oo. Ay, nakapila si Doc. Oo. Ako daw mag-picture. May biyahe na. Picture. Wala man, ano ba? Good. Busy po si Alvin, nagpipicture. Thank you, Ma. Ay, sama. Duterte! Thank you, Ma. Wait lang, Ma. Wait lang. Ano ka? Bye, Ma. Ma, attend it. Oh, sorry. Kayo po dalawa? Kayo tatlo? Wait. Thank you po. Okay na. One more. Thank you po. Alvin, tumabigi. Ano nangyari? Lumuwag. Yeah. Akala ka naman sige, Ma. Ako man ang bodyguard niya.
Saan si Doc? Tapos na. Hindi ako na. Papa. Siya. Una na lang sila. Mahali ka? Halikan mo ah. Ay, si Ma'am Elizabeth. Oo. Uy, nakulit ako, babe. Kuya. Si Ma'am Elizabeth. Halikan mo ganda. Halikan mo. Ay. Hello. Wait lang ha. Yung ma'am, ang dami nanonood eh. Dito lalo kay Alvin eh. 2,000. Kaya, cellphone mo. Jo, picturean na sa taka, Jo. Dito ma'am, dito ma'am. Picturean na mo, Jo. Wow, Martin. Wow. Kailan pakita kayo ma'am? Okay lang makita kayo. Ha? Bawal. Naghagdan na, hindi mo, Jo. Hi! Hala, kasama natin si Ma'am oh. Kilala niyo siya. Oh, siya ang incoming mayor sa San Ricardo, Ma'am. San Ricardo sa Leyte. Oh, di ba? Hi! Hi sa mga taga Leyte! Hi sa mga taga Southern Leyte! Nandito ang inyong mayor! Nandito ang inyong mayor kasama ni MK ha! Oh, hi! Shout out to all the Alagan Lugar. Sila kay San Ricardo. Wala si BP yan. Thank you. Salamat kayo. Shout out kay Alvin. Ayan guys si Alvin, oh. Hinahanap ko si Alvin. Ito guys si Alvin busy oh. Busy guys si Alvin guys. Oh, ayan oh. 1 minute break. Oh, yeah. Hi. Hi ma'am, galing akong work. Sikat tagas Negros, sir. Yeah. Shoutout mo, naka-live tayo. Maraming na. Hello, I'm from Negros Oriental, Canlaon City. Canlaon, hi. Michael K. Yes, ma'am. Ganda na po. Uy, naraman. Ang nakakapot, sir. Susunod na event natin. Follow nyo kami, Kuwait. Lab, huwag ko rin mo kuhain. Alvin, dito ko nalagay ah. Tagalanan ko, Davao City. Akong gana po, sir. Ilyas ng dehe dyan, sir.
Ilyas pala ng UK. Yung basta may susumbong ako. Ang pumulian yun. Salamat kayo. Hindi ka rin nagsasama. Cellphone mo, ma'am. Nung nakaraan, iniwan yung bag, ngayon cellphone. Ay, wait. Thank you. Yeah. Baka marinig ni Mayor sumayaw. Wag ayaw mo yung sayo, I love you. Yeah. Ano naman sa dali? Michael King. Ito kay Alvin. Yeah. Dali, ma'am. Fold. Sa akin? Fold. Hindi kayo, mama. Bang gamay tayo ta. Hazel, uban mo si mama. Hazel, uban mo si mama. Ay, mami din na ni mo, ma'am. Gwapo lagi. Dan. Parang si Mami Elizabeth. Gwapo na uy. Wow, taraon. Hi, babe. Lain siya kay Mugakos. Ay, si Hazel pala ito. Sila sa mga kadayon. Thank you. Magkakilala yata sila. Ni Mayor. Hindi. Kayo? Pag may meeting kayo, pwede ba Mayor sa Mayor? Nakikita kayo? City Mayor kasi sila. Yung sa amo, Municipal Mayor. So, sila Yung pala yun. Iba pala yun. Municipality of San Ricardo. Sila City of Davao. Iba yung organization. City Mayor. Municipal Mayor. Sir, ano first name niyo ulit? First name niyo? Roy Salinas. Nakita ko yung pilido niyo, Salinas, yung first name mo, sir. Roy na lang tawag ko sa'yo, Mayor Roy. Pasenta na ako. Pasain ka? Saya. Tama niyo, may kiss ka na kagabi ba? No video. Asa, wag muna. Naka-live ka sa YT? Hindi. Naka-live ka sa YT? Same phone lang? Kita ko na ako sa inyo. Tapos na kayo? Picture na. Ikaw finish yan. Ikaw hindi. Finish na. Uy, kuya, why ko sa cellphone Ay. Hala. Ang daming ganda. Galing ni Alvin ba? Because you need to immortalize this kasi. Kaya dapat maganda siya. You're immortalizing an experience. Perhaps it's going to be once in a lifetime. Hi! Hala. Oh.
Kapakita ng highway. Diyan, tapos ka ng picture. Please na ikaw, picture. Wala, di ka na nakita. Si Alvin. May nagpipicture si Alvin dito. Pa-shoutout ka. Oh, hindi ngayon lang. Today. Konti na lang Mayor. Kasama ka, sir. Last yata kayo, Mayor din. Yeah. Pipicture ako rin sila, Kuya Roy. Pipicture ako rin si Mayor, ha? Bibidyo ko, bibidyo. Okay lang? Sige. That's hard. Oh my God. Bibidyo ko sila. Pipicturean mo. Bibigyan ko kayo. Oo. Nakabidyo man darling. Kana, naka-live na. Alive. May nanonood ng, dito may nanonood ng 2,000, Calvin. Sa akin, mga 300 plus. Dito ma'am, dito ma'am. Marami-rami na din. Kuya. Ito ma'am. Nakuha na ko itong pag-flip sa mong hair. Ayaw man na line. Buta naman na sa Mayor line. Bagay Mayor yung cup, kulay white. Laras ako ma'am, imuhan ni. Wala mas nakuha niya. Ala, laki ba? Ang liit naman ang cellphone mo. Wala, nice kayo yung picture ma'am. I swear, ang ganda. Lahat ng mga tsokolate na Kamukha ng artista si Mayor Baste. Si Wentworth Miller. Kamukha artista si Mayor, mukha artista. Gwapings talaga sa pag nakita niyo sa personal. Yeah, gwapings ba? Para sa Tatay Digong ba? Wow! Di Falcansi. Ay. Nice ako picture. Oh, Mayor sa Mayor. Mayor yun ng ano sir, incoming. Yeah. Di ba sinama si... Ano, ikadaghan na to? Okay. Sunod. Nindot lagi ako picture. Humot. Ito. Si Alvin. Magaling pag si Alvin ang cameraman kaya mabilis yan. Nice akong picture, no? Ayaw, magbuot lagi ka, Day. Gusto ka pinaana? Abi niya mo, kani siya na picture igon ani pangit na siya sa Facebook. It's because mo gamay. Dapat ani gyud dapat ako. Mukhaan pa gyud siya. Hi, Shin. Wala. Bakit? Pangit? Hindi mo talaga ma-change ang pagganyan ang kamay. Sige. Ma'am. Mami, ano sa mo? Okay, Simon Carlos eh. Okay na ka, sir.
Laan pa daw siya, babe. Oh, perfect. Ay. Tapos sabi ko. Ha? Ganda, no? Oo, isa-isa talaga dito. Yeah. Pero gusto ko yung boses mo. Thank you. Nakakanta ka. Uy, alam ka, Di. Yung one pa, Di. Hidden talent. Nailan lang po dito ba? Nailan po kay Mayor. Yeah. Ngayon lang? Opo. Oo. Yung first day, nandito ka man. Busy kasi ikaw. O kasi sa Davao, hindi mo man. So, nakita ko siya. Hararo kayo, nag-work mo na ako. Wait lang. Yay, 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 yeah. Ay, sayang. Hindi ko na naman nadala yung libro ko. Hala! Bukas pala dalhin ko yun. Libro ko. Palagi ko siyang makalimutan talaga. Ha? Okay lang, maganda yung view. Ha? Maganda, maganda. Maganda. Kanino to? Ah. Ay, dito sa'yo. Oh, okay pala. Sorry ma'am, na-picture. Picture muna tayo. Ay, si Alvin na. Alvin. Alvin. Papapicture mo. Alvin. Ah, wait lang. Wait lang. Ay. Wait lang, ma'am. Ay, wait lang, sir. Wait lang, wait lang. Napaisa. Dapat ikaw din. Kasi pa si babae. Napa. Malagyan ba sa akin? Alam na kayo, balik na. Alright, let's switch up together. Sige. Don Rolando ka kailangan. SM na rin muna namin tayo. Ito sa'yo. Alam mo naman, love natin ang kasi nanahin. Save the best for last. Hi! Hindi kasama yung asawa. Kayo dalawa. Solo. Asawa na nga kayo. Ikaw, Alvin. Oh, tapos na. Ay, isa pa. Nice. Alright, so Kami naman yun. Isama nga, grupo kami. Ay, sama kayo. Sure. ako ma-picture. Meron pa isa, sir. Yeah. Ayan, pwede ba kami ni Mayor din para may Thank you, welcome. Alright, Yo po. guys. Ay, phone ni ano? Phone. Phone ni ano, ni Asa mo lang talaga? Marley ka. Sorry. Akala nila magkasabi na kami. Yeah. Right naman tayo. Thank you. Thank you, Mayor. Sino kabayan? Ako, Ako din. Hindi niya nangangawa. Jel, ako din sunod ah. Ako din, Jela. Asan yung kay attorney? Oo. Teka, ito na ka dyan. Okay na po. Ito ka dyan. Kay Alvin. Ben. Sandali po ah. Oh, last ako last. Sige. Okay. Mayor, last. Si Michael. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. thank you, sir. Tatay, how are you? Kakadalaw lang ni
Na-block ko na guys, na-block. Kaya mo giimo mo. Hangit kayo mo. Pati mo katong na-bring mo ba? Ulit ba ulit? Bring mo ba? Hindi siya wala. Mayor! Last minute. Bakit? Group? Ha? Bukid ka. Ano? Ikaw? Hindi, ikaw. Kami ni spokesman. Wala ka ate. O, plunder. Ano sabi mo, Shin? Sir MK, pa-shoutout. Kay Basta Kati. Ngayon mo lang sinabi, paalis na si Sir. Oh. Tsaka daming tao, guys. Paalis na si Mayor. Ayun na, malis na. Oh. Malis na si... Satisfied? Oh, ito. Wala ka pasok? Nakalib ako ngayon. Parang sinadya mo mag-leave ngayon. Oo, sinadya mag-leave. Ha? First time namin dito. First time. Andito ka pa sila, Reggie eh. Kaso, wala naman nagpunta noon. Wala nagpunta sila, hindi nagpunta sila VP Sara at si Baste. Oh, wala si VP ngayon. Masakit daw dyan eh. Naka-selfie ka pa? Kumakain, sir. Kumakain. Kumakain si Baste. Okay na today. Diyan ako. Nangis ako ni Marlica. Kuya, uli-uli, bigyan mo ako. Yung Pintil Pinoy, balik nyo! Yung nahira ng Pintil Pinoy, balik nyo! Sino yun? Gamitin yung microphone. Hoy, yung Pintil Pinoy, balik mo! Sige. Ingat, ingat. Malapit lang hotel nyo, ano? Diyan lang, diyan lang. Straight. Hoy, Pintil Pinoy namin, balik nyo! Shout out yung Pentel Pen. Binulsa na siguro, binulsa na. Kaninong pintar pin na Teka. Ini-interview si attorney. Binulsa na yun. Saan ka ngayon nag-assist? Attorney, additional lang po, okay lang sa'yo. Yung sinabi ni Attorney Claire kanina na ikaw daw isa taraw sa mga bibigay na Well, he doesn't know what he's talking about kasi hindi na niya alam kung anong fake news. Minsan kasi may sarili siyang mundo. At ang tingin niya, yung mundo niya, ang totoong balita. Pero pinaniniwala na marami, yung mundo niya, yung talagang mundo. Attorney, in connection sa tanong ni Seminay, Anton, sa tingin mo ba makikipagsabwatan o ipagkakanulo ka ng EU o ng gobyerno ng Netherlands? Let's say for example, gagawin nilang dukutin ka katulad ng ginawa kay Kong Arnie Tevez? Well, buo naman ang tiwala ko sa legal system ng Europe. Dahil ang Netherlands lalong-lalo na, pinangangalandakan sa buong daigdig na sila ay champion ng karapatang pantao.
So naniniwala ako na alam nila ang provision ng Geneva Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers na malinaw na habang hindi nare-resolba yung application for asylum, hindi ako pwede mapabalik sa Pilipinas kung saan sinasabi ko nga na ako yung biktima ng pagpipitid. Yeah, kasi ang understanding ko, no, nung sinabi ni Torre na ikaw ang priority niya, it's like saying ikaw ang priority niya ang susunod na kidnapping. Gumamit lang siya ng magandang salita. Well, mag-ingat siya, no? Dahil sa tingin ko, yung mga Dutch police ay hindi ito tolerate ang kidnapping dito sa kanilang teritoryo. Nagawa nilang kidnapping si Tatay Digong pero yan ay sa Pilipinas. Tingin ko naman, hindi magbubulag-bulaga na bibigibihan ang mga Europeans pagdating sa kidnapping sa kanilang teritoryo. Alright. Thank you very much. O, ikaw naman. Ako tatanungin mo. O, ikaw naman. Attorney, Siya, tanongin mo naman siya kay Amy Marcos. Ako pala. Ay, oo nga pala. Palangga ng bayan. Akala ko ako yung interviewer. Bakit ako tatanungin? Meron po kami malaking katanungan eh. Oh my God. Okay, go. Hindi siya nakikita. Kasama pala ako doon. So, kausap po natin ang palangga ng bayan sa oras nito, mga kapartners. Ang tanong po natin is, kumusta po ang inyong pagkikita ni Ma'am Senator Amy? Okay. I think this is the right time. Yung mga katanungan. Okay, sa vlog ko nga sinabi ko na ang unang bungad niya na sabi niya, bakit ka ba Maharlika galit na galit sa akin? So, the same statement na sinabi ko sa vlog ko, ang sinabi ko, hindi naman ako galit sa iyo personal. It's about your bangag na kapatid. It's about Lisa Tanas na ang dahilan kung bakit nandito tayong lahat. Kasi kinidnap si PRRD. So, hindi siya sumagot na ganun-ganun lang ang lola mo, wala siyang reaction. Pero kami naman, dahil nire-respeto namin si Vice President Sara, dahil birthday niya, at kahit hindi birthday ni Inday, wala naman sa ugali namin na manapak. Bakit naman, di ba? Tsaka hindi naman tama yon. Kasi parang yung iba, in-expect nila may commotion. We're very cordial, respeto sa birthday sa mga Pilipino. Imagine nyo kung tumambling ako doon, anong magiging headline, right? Sasabutin ka lang. Diba? So, yun headline. Yung eksena. Tapos, aside from that, kinuha ko na yung oportunidad na pinakalala ko sa kanya yung biktima ng kapatid niya at ni Lisa, si distressed mother, alam niyo naman yan, na hoping na baka magkaroon ng reassurance na okay, we'll see kung anong maitutulong ko sa iyo bilang senadora. Nasa lunch tayo, no? Nasa doon si Spoke Sari, nasa lunch kami. So, ang binitawan na talaga statement ni Senator Aiden, kawawa naman si distressed mother. Pero walang reassurance, kasi ako bilang isang tagapagligtas or tagapaglaban sa mga walang hiya, I am hoping na makakuha ako ng magandang sagot na, sige, gagawa natin ng paraan, panagutin natin ng ISAP, panagutin natin si Teddy Boy Locsin, panagutin natin yung asawa niya, yung DFA, lahat ng kumasabwat para nagkaroon ng illegal extraction. Kung sino man ang unang kinidnap dito ng Marcos administration ay si Sheena yung anak ni Sheena na minor de edad. So yun yung mga diniscuss ko kay Senator Amy na wala din naman ako nakuhang sagot. But again, I'm hoping na malay mo, ina-absorb na lang yung mga information. Let's give her the benefit of the doubt. Diba? Pwede, no? Possible na, sige, okay, ito yung kwento. Baka gumawa naman siya ng action. So, kasi ang issue dito, buhay ng dalawang bata. Buhay ng dalawang bata, buhay ni Pangulong Duterte na kinidnap. Ang issue kasi related lahat at kidnapping ng 2 minor. Kaya yun talagang pinush ko sa kanya. Kaya nga sabi ko, sige, tignan natin kung may magagawa siya. Edi sige. At we can only hope and pray. So yun yung mga chika boom boom. Ma'am, yung karamihan sa mga sinasabi ng mga kapwa natin na vlogger na yung ginawa ni Senator Amy ngayon ay yung tinatawag na political survivor. Yes, I couldn't agree more sa mga palangga. Totoo naman yun. Kasi ang punto kasi ganito, kung titignan natin lahat, nasaan pa si Senator Amy nung March 11? Pwede naman siyang pumunta dun dun sa mismo dahil presidential sister siya. Kaya dapat nag-statement na siya, putang ina mo, ading, dapat ganon. Huwag mo ipakidnap yung Pangulong Duterte. Kung mahal niya yung PRRD, yun lang sa amin. May power din siya senador siya, kapatid niya yung presidente, ay wala naman siya dun Tapos kaya tinanong ko kanina kay Baste, na ano tanong ko sa kanya, yung sinasabi ni Amy, na pwede niyang
para siyang bringer of hope for us. Maniniwala lang tayo pag nabitbit niya si PRRD. Ngayon, di ba, para makapagpahinga na tayong lahat, hindi na kayo mamasahe, happy na tayong lahat, right? Yes. Imagine all over Europe, huwag tayong paasahin na ganon. So tayo dito sa kayo dito sa Europa, ako talagang from the bottom of my heart, kayo yung dahilan kung bakit yung spark ng pakikipaglaban natin ay nandito pa rin. Imagine nyo kung kami lang dito, di ba? Kami lang, wala kayo. Diba hindi solid pero because of you guys, ayun, no, ayoko ma-discredit kayo na parang may isa lang pupunta dito, bida-bidahan, di ba, parang Jollibee bida ang saya, nag-commercial pa tayo. Tapos di ba, hindi naman mapapauwi yung PRRD natin. Sana wag bigyan ng false hope yung ating mga kababayan. It's okay to show support, di ba? Kami nga dito, sabi ko, kung pwede lang papasok na ako sa ICC. Magpakidap na ako. Anyway, so yun lang. Galing na sinabi mo. Yes, thank you po, mga Palangga ng Bayan, ang pinakamatapang. Sure lang. Okay, so ano po. By the way, ito, since andito naman, nandito ba lahat ng mga organizers in the past, yesterday? Most po. Okay. Volunteers. Mga volunteers. Ako gusto ko kayong pasalamatan. Pero, meron lang kasi nangyari ng birthday ni Inday, na po na hindi ko siya nakita during that day, na talagang may nagharang kay sa'yo, pinigilan ka magsalita. Nakita kasi sa video. So although na-pinpoint na namin kung sino yung tao, na-pinpoint na rin namin na walang instruction ng Office of the Vice President. Confirmed twice. Confirmed twice. Okay, sa lahat ng mga organizers, kami po, like ako, hindi ako pumunta dito para magbida-bidahan. Sumusunod ako sa rules, na kung ano yung mga rules, pero it's sad lang na may pumipigil sa amin magsalita, aming mismong sari. Sa bangag-bangag na sayaw-sayaw namin. Kaya nga yung, nakita nyo? Kaya nga yung tanong ko, meron bang nakapasok na alagad ni Marcos o alagad ni Amy? Kasi alam ni VP Sara, alam ng Office of the Vice President kung ano yung karakter namin. Right? Hindi naman kami pag-demure. Diba? I mean, kami dito, kaya naming murahin yung nasa Malacanang. Imagine nyo, ang buhay niya, buhay ko. Dudukutin, ako may death threats. Diba? They spent millions of money. 7 ang warrant of arrest ko. Tapos pagdating dito, magpapanggap ako na mabait ako dahil nadyan si Amy. That's bullshit. Hindi ko inuurungan yan. Kaya dito sa mga organizers, I love you guys. Pero wag tayo basta-basta magpapadikta sa mga nagdidikta sa inyo. Walang uutos ang Office of the Vice President para pigilan si Harry Roque magsalita, para patayan kami ng mikropono. Pangalawang beses na yun Pangalawang beses na yun. Pinalagpas natin yung isa dahil ayaw natin ng gulo. I'm not here para sa gulo. Hindi po kami pwedeng baguhin. Na magpakyot kami dahil andyan yung mga Marcos. Kung barbaric days lang tayo, di tapos na laban kahapon ng birthday ni VP. But you know, we show respect, right? Ikaw, nakita mo ba yung video mo? A few minutes na. Ano mo sasabi mo? Nakita mo? Actually, wala talaga ako halos nasabi. Kasi may ganun ng ganun. Ngayon, ang akin lang is 58 years old na ako. Hindi ako nasupil ni Marcos Sr. Hindi ako nasupil ni Marcos Jr. Meron ako non-bailable charge. At gusto na talaga ako ikulong dahil hindi ako napigil magsalita. Hindi ko kayo papayagan. Kayo pang manupil. Totoo yun. Sorry, alam ko mga... Go ahead, sorry. Ako naman, sa lahat ng nagbo-volunteer, kailangan magkaroon kayo ng political education kung ano ang rally. Kahit anong okasyon niya na birthday, hindi yan para pumuri kahit kanino dahil nandun lang sila. Alam namin na ang tamang asal. Kaya nakita nyo, hindi namin sinopla kahit sino publicly. Pero, kahit saan ako mapunta, may karapatan ako magbangag-bangag dance steps dahil ang kapalit niyan ay yung panggulo niya at panira sa aking buhay kasama na yung non-bailable offense. Kaya ulitin ko po, alam ko kayo hindi kayo lumaki ng panahon ng martial law, pero sinasabi ko po, kung hindi nyo naiintindihan kung ano ibig sabihin ng malayang pananalita at kung bakit tayo nagpa-public rally, wag na po kayong mag-volunteer. Dahil talagang na-shock po ako doon. Mantakin po kung kailan nasa exile pa ako sa Hague, saka nila ako susupilin. Kaya nga ang utos daw kasi, huwag magbagag-bangag dahil birthday daw. Inday. Ano bang sinabi ni Inday Sara dun sa kanyang sariling birthday? Ano bang sinabi ng sarili niyang kapit sa sarili niyang birthday? Hindi tama yung pag-iisip na yun na
Hindi ba nila naintindihan kaya tayo nagpa-public rally para sa malayang pananalita? At ako pa at si Maharlika, ang susupilin nila, ano sila, hilo? Oo, I know nga. I mean, we appreciate, no, lahat. Don't get offended, mga palangga. Alam ko, nandito lang kayo, andyan yung iba dyan. I don't know you all personally. Pero it's sad lang kasi ako na-hurt ako for Harry. Ako okay lang kaya short din yung speech ko kasi na-abisuhan din ako. Okay, this is not my event. I have to respect you. Nag-i-event kami sa LA. Big event. Kami ang nag-o-organize. But gusto ko lang maipagmalaki. May mga nag-aaway-away din. But I managed to pacify kasi iisa yung goal natin eh. Bakit ba tayo nandito? Dahil kay PRRD, it's not about me. Yeah. It's not about Harry. Dahil kay PRRD, wag tayo ito yung talaga yung problema ng mga Pilipino kahit saan tayo. Sana pareho tayong magbigayan, intindihan yung mga sarili. Kasi alam nyo, nakakaawa din yung pinakitaan ng mga attitude ng mga supporters. I feel you guys. Kasi nagta-travel kayo eh. Sabi ko pag-usapan namin ni Harry, kung mawawala ito, let's say 100 lang yan, 50, 20 o isa, ayaw natin masaktan kasi nagta-travel kayo eh. You spend money, time, iniiwan yung mga asawa may sakit. Kahapon may nakausap, nung birthday ni Inday, may nakausap ako na iniwanan yung asawa niya just for Inday's birthday. Hindi live sa trabaho. Yes, so siguro pakiusap lang natin, let's treat each other talaga na maayos. Kasi lahat tayo may attitude. Kaya lalo na ako, kaya ko makipagsapakan kahit dito na yun. Pero we're not gonna do that. Kasi irespeto natin yung PRD. Dahil the reason why we're here. So sana wag na maulit yung aming censorship. Dahil dyan, at saka hindi. Bagong step. Gagamitin ang pangalan ng Duterte. wag. Never. Dahil pati si Pangulong Duterte nung gusto ng mga kaalyado na impeach si Leni Robredo dahil pula ng pula, anong sabi ni Tatay Digo? Karapatan niya yan, malayang pananalita, hayaan niyo siya. Tapos kayong supporters, puno ni Pangulo Duterte ang manunupit sa kalayaan ng malayang pananalita. Wag ganon. Back to basics. Learn what freedom of speech is, kung anong importansya niya sa demokrasya. Hindi tayo nagpararally dahil napapakyo tayo. Hindi tayo nagpararally dahil napapalakas tayo kay VP. Hindi nagpatawag ng rally si VP Sara sa kanyang birthday para purihin siya. Nagmatawag siya dahil ang mensahe, bring him home. Bring him home. At kung kinakailangan na kami magbagag-bagag dahil yun lang ang aming ganti sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Siguro bago tayo magbangag-bangag. Kayo sasama dito. Sige. Lalong sinupil nila. Tilangka nilang supil. Hindi naman tayo pasupil. Hindi, ito warning lang. Hindi naman siguro, huwag niyong gagamitin yung pangalan ng ni Inday, ng Office of Vice President. Kasi we can always verify. Yun lang yan, right? Lagi, nabi-verify namin yun, totoo. Kasi nga, bago tayo lumipat sa lugar na ito, sa Duterte Street, meron din kasing ibang grupo na nagsasabi na yung mga supporters ni PRD nandyan sa Duterte Park at pumunta dito sa Duterte Street, pumunta doon magsayaw-sayaw, pumunta lang doon magkain-kain, pumunta lang doon na parang sabi nila wala daw kabuluhan yung pagpunta natin dito. Really? May nagsabi ng grupo na ganyan. Okay. Sige, i-address natin yan. I-address natin. Alam nyo, di ba ng birthday ni PRRD, sumayaw-sayaw tayo. Kami lang na naman yung Kami na naman yun. Nagbubudots dito yung mga Okay. Walang problema doon sa budots. Kasi narinig ko rin yun na parang dapat parang mag-delay tayo dahil si PRRD nakakulong, right? I don't think na mag-delay tayo na parang magdasal-dasal tayo. Nagpe-pray naman tayo, di ba? Sarili natin mga dasal at group prayer. I think may issue lang talaga sila. Pero wala pong masama na magbudots. Pero siguro wag naman yung sobrang laswa. Kasi bumubudots din tayo, di ba? Nakita niyo yun. Pero wag naman siguro yung, para lang ko sa akin na, wag yung sobrang parang nasa red light. Oo. Except pag ako gumawa. Hindi, pero, in which case, maniningil ako. doon sa mga grupo na yon, mag-unite na tayo. Siyempre, pag nag-iwalay tayo, matutuwa ang mga
Bangag! So, Pupunta dito, mag-iyakan tayo. oo. Correct. Sumayaw lang tayo, pero wag nang sobrang, wala lang maghubad. Kasi alam nyo, kami sa Los Angeles, we gathered big events. May ganito ding issue, may mga kajotahan na ganito. Alam niya yan, no? Experience ko yan sa Amerika Alam din. mo Alam lang na kung alam paano ko po. kayo inayos, right? Ang aking panawagan continuing. Huwag nyo nang patulan yung mga ganyan. Isipin nyo lang, PRRD ang dahilan. Yes. Correct. At PRRD. Pilipinas. At kapag kayo'y nagpursige sa ganyang mga attitude ninyo, eh wala. At saka wag din natin Pinapatay nyo yung gamitin. pag-asa na mauwi si tatay. Huwag din natin gamitin yung event for our own advantage. May mga tao din kasi talaga gano'n. I know that. Pero wag natin gamitin yun talaga na sabihin na natin, wag tayo mang-scam ng kapwa niyo Pilipino. Just, use this event. Wag. Kasi kawawa naman, I mean, mapupulaan tayo. Although wala naman akong na-witness pero kasi based sa experience namin, wag ganon. Kanya-kanya, di ba? Kayo namasahe, kami din namasahe. Andito pa nga pala yung passport ko. So anyway, ready to go. Diba? So yun ang chika. Basta, I'm really happy na tayo nagsama-sama. Now, at least cleared na, narinig na nila yung sa loobin ko. Na next time, next time, wag lang mag-XX, di ba? Sino naman talaga? Ito na kita. Okay. So yun lang siya. Thank you so much. Sana po magmahalan tayo. Kasi lahat tayo dito ay nagsasakripisyo. Pera, time, pagod, and everything. Dapat lahat tayo, talagang ako may pagmamalaki ko. Lahat ng event namin, lahat sila nakangiti. Walang galit. Ayoko kasi ng ganun eh. Naaalis sa 7, putangin na yung si ganito, si ganyan. Ayoko na ganun. Lahat yun, ate, happy ka ba? Para babalik yung tao. Hindi yung papakatama ng attitude na sabi yung tangay na, hindi na ako babalik dun sa Duterte na yung street ha. Totoo yun, may mga ganon. So don't do that. Mawawalan ng gana yung mga palangga natin. Let's treat each other like family, friends. I just want to say, this is the first time lang na may gathering sa gathering. Kasi naiyak ko sa UK. Sana po na ako sasabi mo. Love you palangga. Hindi, totoo yun. Narado ko yung aking business ng few days. Salamat. O, tita mo, nagsarado ng business. Yeah. Alam mo, sige, share na natin. Alam mo kami sa Los Angeles, ang daming community. Iba-iba yan. Pag kunyari tayo dito, may hindi lang natuwa, gagawa ka ng grupo. May mga ganon dahil natuwa. I've been to many events. So nakita ko yung mga kaletsyan. Kaya sabi ko, pag kami nag-event, dapat walang uuwi na masama ang loob. Dapat happy lahat. Yes, dapat happy na tayo dahil dyan. May pagkain na. Spread love, not hate. Ay, may bangag-bangag pa na tayo. Okay, asang bangag-bangag? Bangag-bangag. Ang sinusupil na bangag-bangag, hindi po pwedeng supilin. Dito yung camera. Camera daw. Ha? Hindi. Asan ang music? Hindi ko dala eh. Go! Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. Butod, butod, butod. Yay! Lisa Talas. Putang nakaraw ka din. Bangag Junior. Vlog ko naman yan eh. Sino? Oh my God! Si Hazel and Lucille. Alam mo ang sagot sa init. Oh, di ba? Hindi yan, balag. Thank you, bulalo. Bulalo to? Bumili pa kami ng bulalo. Uy, ang sarap! Hazel, Lucille. Hindi siya, ma'am. Pamata po na ka ng sabaw, maharlika. Ay, ito mainit. Oh, tignan mo kung gaano kapag mapagmahal ang Pilipino. Ay, hindi tayo pwede mag-iwahiwalay. Kaganapan dito sa The Hague, Netherlands, dito sa Duterte Street. So marami pong sinabi si Vice Mayor Basti kanina, update kay Tatay Digong, at sinagot na lahat ng mga katanungan natin at tinay, at kanina yung okay,
Maraming salamat sa pagkain. Uwi na kami. Ako rin pakaon sila, ma'am. Uwi na ako. Maraming salamat sa lahat. Uwi na kami. Bye. Okay na, ma'am. Next time ulit. Uy, uwi na kami, sir. Lahat. Mga kababayan ko, uwi na kami sa UK. Iyak na naman ako. Sir, maraming salamat. Tatay Nico, uwi na ako, tay. Si ate. Maraming salamat, Ate Hazel. Mabuhay si ate Hazel. Mabuhay. Kahit saan niyo ako dali? Ay, pwede. Guys, suportahan natin yung sa mga guys. Ayaw mo kayo. Sa inyong gusto natin. Okay, one. May naman pala. Thank you very much. Oh, di ba? Katan natin si Maharlika. Uy, ako pa. Alam mo, masaya ang mga tayo talaga pag ganitong mga ano, di ba, Kim? Yeah. Yeah, yung natural. Yeah, walang inggitan kasi. Walang inggitan, walang plastika, walang... Sa LA, ang daming mga kaletsihan doon. Ang daming mga drama, pero nung pag nag-event kami, okay naman. Smokes, kumakain ka na ba dyan? Dito mo kaya pa tumali ka muna yung sabaw. Wala naman Ayun, nakupo eh. upuan ba yan? Oo, pero wala naman nakupo dyan. Oo nga, may lamig. Yan. Thank you. Ay, ang tissue. Ay, ano yan? Pwede pa yan, pwede pa yan. Pwede pa yan? Ay, wag kasi daming apak-apak. Okay. Ikaw, girl naman ako. O, ayan, kakain na tayo. Ito. Ito pala yan. It's much better. Oh, Smokes, halika na dito. Kumakain na siya. Hindi kasi Mabuti. Mabuti tayo, mabuti. Nakaabot ako kaya nakaabot ako sa dating ko. Kitchen ni Hazel Kusina. Yan, buti nakaabot. Buti nakaabot ako. Kay Basti. Baste. Nandito ba yung... Guys, stop ko muna. Kakain muna ako ha. Hooray! Stop ko muna guys. Chichibog muna tayo. Chichibog ha. Oh. Kasi kain na oh. Hindi tayo magkasa sa Kain na oh. Kakain muna si MK. Galing akong trabaho guys. Buti naabutan ko si Basti. Saktong-sakto nakamotor ako eh. So, hindi ako makakuha ng pagkain. May hawak ko cellphone. End ko muna ha. Mamaya na lang ulit. Mamaya. Bye-bye.